Magandang araw o gabi sa lahat ng nakikinig sa channel na ito at mapagpalang araw rin sa ating butihing narrator na si Sir Joseph. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang James, nakatira dito sa parte ng Mindanao, at itong kwentong aking ibabahagi sa inyo ay hango ito sa tunay na karanasan ng aking lolo na si Lolo Lucas noong kapanahunan pa niya. Bali Sir Joseph, ikukwento ko ito sa paraang tila ba ang Lolo Lucas ko ang nagkukwento, nang sa ganoon ay hindi malito ang inyong tagapakinig. Hindi kasi ako maalam pagdating sa pagsusulat, kaya kung inyong mamarapatin ay ibabahagi ko sa inyo ito na parang si Lolo ang nagkukwento. Bata pa lamang ako'y nakikita ko na kung paano manggamot ang aking ama. Palagi rin siyang umaalis at nagpupunta sa mga kaibigan niyang antingerot. Umakyat sila sa bundok at naghahanap ng kuwebang mapagkukunan ng mga medalyon. Noong bata pa ako'y kapag sinasabihan ako ng aking amang nais kong sumama sa pupuntahan nito, palagi na lamang niyang sinasabing hindi pa umano napapanahong isama niya ako sa kanyang mga pinupuntahan. Tay, kailan niyo naman po ako isasama? Palagi ko po kasi kayong nakitang umaalis tuwing Martes at Biyernes. Gusto ko po sanang sumama sa inyo. Ani ko sa kanya nang makita ko na naman siyang nag-aayos ng mga gamit niya. Hay nako Lucas, anak, huwag ka na munang makulit sa tatay mo. Saka na kita isasama kapag malaki ka na anak. Maliwanag ba? Tugon pa ng aking ama. Kaya noon Sir Joseph, simula noon ay hindi na ako nangungulit pa sa aking ama. Hanggang sa noong nagbinata na nga ako'y palagi ko nang kinukulit ulit ang aking ama na isama niya ako sa mga pinupuntahan niya. Total naman ay tinuturuan niya na ako ng kung paanong manggamot at may mga ibinabahagi rin siyang kaalaman sa mga katagang buhay na salita sa kanan. Tay, ano na? Kailan kayo pupunta sa bundok ni na Manong Ambo at ni Capredo? Tanong kong muli sa aking ama. Sa makalawang araw na anak. Siya sige, dahil sa makulit kay isasama na kita. Basta ba'y magbaon ka ng maraming dasal dyan sa katawan mo. Pagbalik natin dito, tuturuan na kita kung paanong manggamot. Nang sa ganoon ay ikaw nang hahalili sa akin sa panggagamot. Uwi ka pa ng aking ama. Talaga po tay? Mukhang magandang balita po yan. Masayang uwi ka ako naman. Tumango naman ang aking ama't tinapik-tapik ang balikat ko at sinabihang ngayon pa lamang ay ihanda ko na ang aking sarili sapagkat hindi madali ang landas na tatahakin ko. Anya pa, marami umano akong mahihirap na pagdadaanan at kailangan ng lahat ng iyon ay maipasakot hindi mag-aalinlangan. Dahil sa oras na susuungin ko na ang landas na tinatahak ng aking ama ay hindi ko na ito maaaring bitawan pa. Sinabi ko naman sa aking amang nakahanda na ako sa lahat ng pagsubok at ipinapangako ko sa kanyang hindi ko susukuan ang landas na papasukin ko. Mabuti naman kung ganon. Baka sa umpisa lang yan at pagdating sa kalagitnaan ay aayaw ko na. Wika pa sa akin ng aking ama. Si tatay naman noon pa naman ay nakikita ko na kung paanong manggamot at kung paanong tulungan ng mga taong may sakit. Kaya handa na rin akong paglingkuran at gamutin ng mga taong nangangailangan. Yung mga hindi kayang lunasan ng doktor ang kanilang sakit. Pagpapaliwanag ko pa sa aking ama. Matapos nga naming makapag-usap, ay lumabas na ng bahay ang aking ama para muli na namang puntahan nito ang kanyang mga kaibigan at pag-uusapan nila kung saang bundok na naman sila tutungo. Nang sumapit na nga ang araw ng Huwebes, ay sinabihan ako ng aking amang maghanda na dahil mamayang hapon ay aalis na kami't magtutungo na sa bundok
Ha? Di ba tay bukas pa po ang alis natin? Tanong ko sa aking ama dahil ang pagkakaalam ko'y palaging Martes o Biyernes na madaling araw umaalis ang aking ama kasama ng kaibigan nito. Subalit sa pagkakataong yon, Sir Joseph, ay araw ng Huwebes pa lamang, kaya bakit tila ganoon kaaga naman yata ang alis namin? Malayo-layo kasi yung pupuntahan natin kaya kailangan maaga tayong umalis. Nang sa ganoon ay saktong pagpatak ng alas 12 ng hating gabi ay naroroon na tayo sa bundok na pupuntahan. Pagpapaliwanag pa ng aking ama, agaran ko nang inayos sa mga gamit na dadalhin namin paahon ng bundok, at nung matapos ko nang ayusin ang mga gamit ay agaran ko nang sinabi sa aking ama. Nagwika naman siyang sumunod na ako sa kanya doon sa isang silid kung saan ay pinagbabawal niyang pasukin naming mga anak niya. Dahil ang silid na yon ay ang kwartong palaging pinagdadasalan ng aking ama't doon nag-uusap ang mga antingerong kaibigan ni tatay kapag nagsasalo-salo ang mga ito. Kaya naman, sobrang natuwa ako nung malaman kong pinapayagan na ako ng aking amang makisalamuha sa mga kaibigan niyang mga antingero. Kasalukuyang naroroon na rin sa loob ng silid at sa tingin ko'y nagdarasal ng mga ito't naghahanda na sa pag-alis. Hindi nga ako nagkamali, Sir Joseph, dahil noong makapasok na ako sa kwarto'y nadatnan kong kanya-kanyang nagdarasal ang mga ito't iniihipan ng mga medalyong hawak ng mga ito. Panay rin ang pag-usal ng mga katagang buhay at iniihip sa katawan ng mga ito. Sinabi naman ng aking amang mag-umpisa na umano kong magdasal at magtaas ng poder sa sarili ko bago kami umalis. Nang sa ganoon ay hindi na ako magagapi ng kung anumang klase ng nilalang na makakasalamuhan namin sa patutunguhan. Kahit na nakaramdam ako ng takot, ay hindi ko pinapalata sa aking ama sapagkat nais ko talagang sumama sa kanila at nais ko ring maranasan at malaman kung anong nga ba ang ginagawa nilang mga albularyong antingero. Sa paglipas ng mga oras, ay kapwa naglalakad na kaming lahat paahon ng bundok. Panay pa ang kwentuhan ng mga antingero habang naglalakad. Kaya nasabi ko sa aking sarili na hindi naman yata mahirap ang pagdaraanan namin ngayon. Dahil sa wala naman akong nakikitang magiging sagabal sa pupuntahan. Iho, huwag kang pakasisiguro sa iniisip mo. Baka mamaya itatakbo at hihingi ng tulong sa tatay mo. Pagpipirong wika ni Capredo at natatawa pa ito. Si Capredo talaga oh. Huwag naman po kayong manakot ng ganyan. Alam niyo naman po ngayon lamang ako nakasama sa inyo eh. Mapulul-pulul na sabi ko pa sa antingerong si Capredo. Nagkatawa na naman sila at nagwika pa si Mang Ambo. Ay nako Lucas, huwag kang magpapaniwala dyan sa matandang si Capredo. Dahil ganyan lang talaga yan, masyadong mapagbiro. Oo nga po Mang Ambo eh. Napapansin ko ngang simula nung maglakbay tayo'y panay ng pagbibiro ni Capredo. Tugon ko pa dito. Sa paglipas ng mga oras ay kapwa na tahimik na kami at seryoso nang naglalakad. Maya-maya pa'y may inabot sa aking panyong kulay pula ang aking ama. Noong sipatin ko ang binigay niya, ay may mga nakaukit na Latin dito. Ilang sandali pa'y nakaramdam ako ng kakaibang presensyang tila ba pumapasok sa kalamnan ko. Ingatan mo ang panyong yan anak, dahil magagamit mo yan sa oras ng iyong pangangailangan. Ani pa ng aking ama. Sige po tay, maraming salamat po. Pagpapasalamat ko sa aking ama at nagpatuloy na kaming maglakad. Sinuong namin ang kabundukan at binaybayang daanan patungo sa kuwebang pagkukuhanan namin ng mga medalyong gagamitin sa panggagamot. Sa pagpatak ng alas 7 ng gabi ay huminto muna kami sa gitna ng bundok at nagsiga ang aking ama para mag-init ng tubig at nang makapagkape na kami habang maghahapunan. Matapos ng makapag-init ng aking amay,
nag-umpisa na kaming maghapunan. Sa tingin mo, Kalando, malayo-layo ba tayo sa pupuntahan natin? Rinig kong tanong ni Mang Ambo sa aking ama. Nararamdaman kong malapit-lapit na tayo. Siguro mga 2 oras na lang ang lalakbayin natin at mararating na natin ang kuweba. Tugon pa ng aking ama. O siya, magsikain na tayo tuwag ng maraming daldal. Dagdag pang wika ng aking ama. Kagad na nga kaming nagsikain at nang matapos kaming kumain, ay sandali pa kaming nagpahinga bago maglakad muli. Matapos makapagpahingay nagpatuloy na kami sa paglalakad hanggang sa maya-maya pa'y nakarinig na kami ng mga pag-angil sa paligid at kasunod noon ang mga nagkakaluskusan sa talahiban. May kakaibang amoy na rin akong nalalanghap at mga presensyang nasa paligid. Magsipaganda kayo. Mukhang may makakasalambuhan na naman tayo ngayong kakaibang nilalang. Sambit ng aking ama at panay ang pag-uusal nito sa sarili. Maging ang iba pang mga antingero'y kanoon din ang ginagawa at naglabas na ng mga punyal. Dahil sa baguhan pa lamang ako, kung kaya naman ay buntot ng pagi ang ibinigay sa akin ng aking ama. Gamitin mo lang yan kapag alam mong lalapitan ka na ng aswang. Anya pa sa akin. Ha? Ano po, tay? Aswang? Paniniguradong tanong ko pa. Oo, bingi ka ba? Narinig mo namang aswang ang sinasabi ko. Nagtatanong ka pa. Papulong nitong wika sa akin. Sa isip-isip ko pa noon, grabe naman itong si tatay. Galit ka agad nagtatanong lang naman ako. Sa paglipas ng ilang sandali ay minaaninagan akong bultahing nakatayo sa hindi kalayuan. Nakaharang ito sa daraanan namin at nung titigan ko kung anong klaseng nilalang nakaharang, ganoon na lamang ang kilabot na nararamdaman ko at masasabi kong talagang nakakapangilabot ang wangis ng nilalang. Sa kadahilan ng kawangis nito ang isang unggoy na may mga nagsisipagtayo ang mga makakapal na balahibo at nagbabaga ang mga mata nitong natatamaan ng sinag ng buwan. Umaangil rin ito ng nakakatakot at talagang nanunuot sa aking kalamnan ng bawat ingay na naririnig ko. Walang humpay rin ang paglalaway. Habang mga nagmimistulang kuko naman ay panay ang paggalaw na para bang nagnanais ng manunggab. Taktibay. Takti. Isang uri ng bangkila ng aswang na yan. Wika ng aking ama't agaran na nga nitong hinugot ang punyal na kanina lamang ay nasa tagiliran lang. Magsihanda na kayo at hindi lang iisa ang naririto sa paligid, kundi 3 ang presensyang nararamdaman ko. Wika pa ng aking ama. Maya-maya pa'y may biglang sumunggab sa aking ama mula sa gilid ng daanan. Kaya naman nagpagulong-gulong sila habang patuloy pa rin sa pakikipagbuno. Samantalang si Capredo naman ay nasilayan kung sinunggaban rin ng isa pat maging si Mang Amboy nakikipagbuno rin. Dahil sa takot na nararamdaman ko ay hindi ko na maigalaw ang aking mga paat. Sandali akong natulal at pakiwari ko ay tinakasan na ako ng ulirat. Lucas, ano pang tinatanga-tanga mo riyan? Tulungan mo kami! Sigaw pa ng aking ama. Saka pa lamang ako natauhan nang marinig ko ang boses ng aking ama. Kaya naman dali-dali na akong tumakbo papalapit sa kanya't mabilis ko nang hinambalos ng buntot ng pagi ang aswang na patuloy pa rin nakikipagtagisan sa aking ama. Buwisit kang aswang ka! Bitiwan mo ang ama ko't ako ang harapin mo! Sigaw ko tuwika sa patuloy pa rin na paghahambalos rito ng bitbit kong buntot ng pagi. Nagulat naman ako nang biglang pumaling sa akin ang nakakapanghilakbot na wangis ng aswang. Sapagkat nakausli ang mga pagil nito at nakanganga ang napakalaking bungangang animoy kaya nang lapain ng ulo ko.
Hampalusin mo! Dali! Hampalusin mo ng buntot pagi! Dalian mo't wag ka nang tumunganga dyan! Sigaw ng aking ama. Mabilis ko namang pinaghahambalos ang aswang at walang pakundangang tinatamaan nito ang aswang. Patuloy naman sa pag-angil ang nilalang sa tuwing natatamaan ito ng buntot pagi. Ngunit ang ipinagtataka ko, Sir Joseph, ay natatanging ako lamang ang hindi nilalapitan ng aswang, samantalang ang mga kasamahan kong antingero ay patuloy pa rin sa pakikipagbuno sa aswang na iyon. Patuloy lamang sa pag-angil ang aswang habang aakamang susunggab sa akin, subalit hindi ito makalapit-lapit. Kaya naman ang ginagawa ko'y walang sawang pinaghahambalos ng buntot ng pagi ang aswang. Kaagad namang nakakahanap ng tiyempo ang aking ama at agaran niya nang itinarak ang punyal sa likuran ng aswang, na naging dahilan ng pagpapakawala ng napakalakas na pag-angil, kung kaya't nagsipagtakbuhan na palayo ang mga yon. Subalit bago pa man makalayo ang mga aswang ay napuruan ng mga yon ng mga antingero, kaya nababalit nilang hindi na magtatagal ang mga buhay nila. Mga lintik kayo! Ang lakas ng loob niyong harangan kaming mga antingero. Pwes, todas ang mga buhay ninyo. Rinig kong bulalas ni Mang Ambo habang nagpapagpag ng kamay at para bang hindi man lamang ito nasaktan o napagod sa pakikipagsagupa. Maging si Capredo ay ganoon rin ang nangyari, ni hindi man lamang siya hiningal sa pakikipagsagupaan, samantalang ang aking ama naman ay tila ba napapagod ito sa kanyang pakikipaglaban. Tay, ayos lang po ba kayo? Pag-aalalang tanong ko sa aking ama. Oo anak, ayos lang ako. Huwag kang mag-alala. Tugon ng aking ama. Narinig ko namang nagwiwika si Capredo. Iyan kasi, ipinamana mo kaagad sa anak mo ang pulang panyong matagal mo nang ginagamit sa pakikipaglaban, kaya naninibago yung katawan mo. Ayos lang yon. Ang importante hindi nilapitan ng aswang ang anak ko't ligtas siya. Anya pa ng aking ama. Kayo, ayos lang ba kayo? Balik na tanong pa nito. Tumango naman ang mga ito't sinabing walang problema, ayos lamang sila, kaya ipagpatuloy na umano namin ang paglalakad at malapit na kami sa aming paroroonan. Nang mapagtanto naming wala na ang presensya ng mga aswang, ay agaran na kami nagpatuloy sa paglalakad hanggang sa makalipas lamang ang ilang oras ay tuluyan na naming narating ang paanan ng kuweba. Ay, sa wakas, nakarating na rin tayo dito. Makakahinga na tayo ng maluwag. Bulalas na wika ni Capredo at napabuga pa ng malalim na hininga. Bago pa man kami pumasok sa loob ng kuweba ay muli na naman kaming nag-usal at nagtaas ng poder sa katawan. Ayos ka lamang ba anak? Baling na tanong ng aking ama. Ngumiti naman ako't sinabihang ayos lang ako, kaya huwag siyang mag-alala. Handa ka na ba? Tanong niyang muli sa akin. Ngumiti ako't sinabihan siyang handa na ako. Noong makapasok na kami sa loob ng kuweba'y talagang namangha ako sa mga nakikita ko, sa kadahilan ng iba't ibang uri ng mutya at medalyo ng aking nakikita. Subalit ayon sa aking amay, isa lamang ang kukunin ko, at kung ipagkakaloob man sa akin ng isang mutya, maluwag ko man itong tatanggapin, at kung medalyon man ay ganoon rin ang gawin ko. Maya-maya pa'y nasilayan kong kumikinang na bato, at nung lapitan ko ito'y ganoon na lamang ang gulat ko nang may malaking ahas ang lumabas mula sa malaking tipak na batong malapit sa kumikinang na mutya. Nagulat pa ako nang tumambad sa harapan ko yon at tumilaok na animoy manok. Kaya mabilis pa sa 4:00 napatakbo akong pabalik sa aking ama bago ako matuklaw nito. Nakita ko namang nag-usal ang aking ama't iniihip sa kamay at inaakmang paamuhin ng ahas. Subalit sadyang napakabangis ng ahas at hinding-hindi ito napaamon ng aking ama.
Sinigawan naman ako ni tatay na kunin ang kumikinang na mutya ng trabong ko habang nililin lang niya ang napakalaking ahas. Kaya iyon nga po ginawa ko. Hindi naman naglaon nakuha ko ang mutya ng trabong ko at sa maniwala man kayo't sa hindi Sir Joseph, nung mahawakan ko na ang mutya ay tila ba biglang umamo na parang tupa ang napakalaking ahas at yumukod ito. Nagtagumpay tayo. Ipinagkaloob sa iyo ng tagapagbantay ng kuwebang ito ang mutya ng trabong ko. Nakakiting wika pa ng aking ama. Matapos yumukod ng ahas, ay muli na itong kumapang pabalik sa malaking tipak ng bato at muling naglaho. Matapos kong makuha ang mutya ng trabong ko, ay bumaba na kami ng bundok ng aking amang si Lando at si Capredo at si Mang Ambo. Sa paglipas lamang ng 2 oras ay tuluyan na naming narating ang baryo. Halos hindi ako makapaniwala at labis akong napabilib sa mutyang tangan ko. Sa kadahilan ng noong umakyat kami ng bundok ay halos abutan kami ng kalahating araw. Subalit noong pauwi na kami 2 oras lamang ang inilaan namin sa paglalakad at nakarating na kami kaagad sa baryo. Napabulalas pa ako sa aking sarili at napawi ka ng, "Teka lang, tama ba itong mga nararanasan ko? Bakit parang ang bilis naman ng pangyayari? Ang bilis naming nakarating sa bahay." Natigil lamang ang isipin kong yon nang marinig kong nagsalita ang tatay ng, "Halika na anak, pumasok na tayo sa loob ng bahay para makapagpahinga at bukas ay mag-uumpisa ka ng manggamot." Nakangiti niyang saad sa akin at tinatapik-tapik pa ang balikat ko. "Sige po itay, mauna na ho kayo at susunod na lamang po ako. Nais ko lang po munang maupo rito sa labas ng bahay." Anya ko pa dahil hindi pa rin maalis sa aking balintataw ang lahat ng mga nangyayari. "Siya sige, sumunod ka na lang pag nais mo nang pumanhi ka." Anya pa. Pagpasok ng aking ama sa loob ng bahay ay napasalampak ako ng upo sa balkonahe ng bahay namin. Pagkatapos ay ipinikit ko ang aking mga mata habang binabalikan ng mga kaganapang nangyayari. Sa di ko mawari, habang nakapikit ako ay nakaramdam ako ng kakaibang presensya sa aking paligid na para bang may nagmamasid na nakatanaw sa akin. Kaya naman itinilat ko ang aking mga mata at inilibot sa buong paligid ang paningin para alamin kung may nakatingin nga ba. Marahil ipagod lang ako, makapasok na nga. Bulong ko pa sa aking sarili at agaran na ngang naglakad papasok sa loob ng bahay. Pasalampak akong nahiga sa silid tulugan nang makapasok na ako sa kwarto. Hindi nga nagtagal ay tuluyan na akong nakatulog. Kinabukasan, maaga pa lang ay nadatnan kong marami na naman ang papagamot sa aking ama. "Gising ka na pala anak, magagahan ka na at tulungan mo ako rito sa panggagamot." Nakangiting wika ni itay. Tumango naman ako at nagtungo na sa kusina. Sakto namang nagsasandok na ang aking ina at sinasabihan ako nitong kumain na dahil tapos na umano silang mag-agahan. "Pasensya na po nay, tinanghali ako ng gising." "Ay nako anak, ano ka ba? Hindi na kita ginising pa dahil alam kong napagod ka sa paglalakbay mo ng ama mo doon sa bundok. Kaya sige na't kumain ka na para makabawi ng lakas." Tugon niya pa. Kumuha na ako ng plato at agaran ng kumain. Nang matapos na akong kumain ay nagpahinga na lamang ako sandali at tinulungan na si tatay sa panggagamot. Sa paglipas ng mga oras at iilan na lamang ang nakapila para magpagamot, minasilayan akong 2 babaeng kabababa lamang ng tricycle at may akay-akay ng matandang babaeng sa tingin ko'y nasa mga edad 40 pa lamang. Tumayo na ako't nilapitan ng mga ito para tulungang akayin ng babae. Subalit noong papalapit pa lamang ako'y nakaramdam ako ng mabigat na presensyang
bumabalot sa katawan ng babaeng yon na para bang hindi ordinaryong nilalang ang may gawa nito sa kanya. Sandali lang. Uwika ako't pinigilan ko muna silang makapasok sa loob ng bakuran namin sapagkat batid kong may nakasunod sa kanilang nilalang at nagmamasid lamang iyon sa kung anong gagawin. Nag-usal ako ng pangsabulag at inihip ko sa aking kamay at itinapik sa balikat ng matanda. Pagkatapos ay nagwika kung ako na ang aalali sa matanda papasok. Sumangayo naman ang dalawang babae at sumunod na lamang sila sa likuran ko. Nang makarating na nga kami sa balkonahe, ay inihiga ko na ang matanda sapagkat hindi na nito makayanan pang umupo. Sanhi ng umaari ito at waribay nasasaktan kapag lumalapat ang likurang bahagi sa upuan. Kaya naman, ang ginawa ko'y pinahiga ko na lamang siya ng patagilid. Pagkalapit naman ng dalawang babae, nagpakilalang mga itong sina Mila at Joanna. Inaumano nila ang matandang pasyenteng si Aling Lorna. Sinabi rin nilang ilang araw ng masama ang kalagayan ng kanilang ina dahil sa may mga butlig na tumutubo sa katawan nito at nagsisiputukan umano iyon na parang mga piksang maliliit. Hindi na namin alam kung anong gagawin kaya dinala na namin dito si nanay. Panimulang wika pa ng nagngangalang Mila at maluha-luha pa siya habang nagsasalita. Nakaramdam naman ako ng pagkahabag. Kung kaya sinabi ko sa kanyang huwag na siyang mag-alala at susubukan kong gamutin ang kanyang ina sa abot ng aking makakaya. Maraming salamat po. Maari ko bang malaman kung ano ang inyong pangalan? Tanong niyang muli sa akin. Lucas. Lucas ang pangalan ko. Tugon ko at hindi ko alam kung bakit tila ba biglang sumigdo ang aking dibdib at nakaramdam ako ng kaba na para bang nakita't nakasalubong ko ang babaeng hinahangaan ko. Inaamin ko namang magandang dalagang si Mila. Morena lamang ang balat nito at mahahalata mong Pilipinang-Pilipina talaga siya. Mainihin rin itong kumilos at halos hindi makabasag pinggan ng kanyang aura. Maraming salamat, Lucas. Sana'y magkamot mo ang aming ina. Anya pa. Tumahimik naman ako at sinabi rito na maghintay lamang sila sa labas ng bahay dahil hindi ako makapaggamot ng maayos hanggang nasisilayan ko ang dalaga sa kadahilan ng para bang inaagaw niya ang aking atensyon. Kahit na nagmamasid lamang siya sa ginagawa kong panggagamot. Pasensya na ho kayo ha, pero ano ho kasi, di ako makakapanggamot ng maayos hanggat may nagmamasid sa ginagawa ko. Uwi ka ako na lamang sa dalawang dalaga. Walang problema, dito na lamang kami maghintay ni Jonas sa labas ng bahay niyo. Tugon niya sa akin. Habang naghihintay ang dalawang dalaga, ay sinabihan ko naman ang aking inang bigyan ng pamerienda ang dalawa para hindi mapuryo sa kakahintay sa labas. Kasi naman anak, bakit mo naman pinalabas ang dalawang dalagang yon? Kawawa naman at mainit sa labas ng bahay. Wika pa ng aking ina. Dahil sa iyo kung magpalata sa aking inay, sinabi ko na lamang sa kanyang masyadong maliit ang kwartong paggagamutan ko sa pasyente. Isa pa, hindi madali ang gagawin kong panggagamot sa matanda. Talaga ba? Mukhang sa tinagal-tagal ng gamutang ginagawa ng itay mo, ay wala pa akong naalalang pinalabas ng itay mo ang bantay ng pasyente na ginagamot niya. Hay naku nay, kung ano-ano naman pong iniisip niyo eh. Wika ko't agaran na akong naglakad pabalik sa paggamutang kwarto. Noong suriin ko kung ano ang sakit ng matanda, ay kumuntikan pa akong masukan ng masilayan ko ang likuran ng matandang nalilimahid na ng nana. Nakita kong bukod sa mga butling na nagsisiputukan ay para itong pinarusahan at pinagpapapalo ng matutulis na bagay.
Yun pang hinahampas ng sinturong may matutulis na nakakabit at parang may mga iilang bubog na nakabaon sa likuran nito. Diyos ko, patawarin ang nasa itaas ang may gawa nito sa iyo. Bulalas ko pang sambit sa sarili dahil sa nakaramdam talaga ako ng awa sa matanda, lalo na sa tuwing dumadanggoy ito kapag nakakaramdam ng kirot. Mukhang binarang ka, Aling Lorna. May nakaaway ho ba kayo sa inyong lugar? Tanong ko sa matanda. Hindi ko nang matandaan kung may nakaaway ba ako. Utal-utal na tugon ng matanda. Sinabihan ko na lamang siyang huwag nang magsalita at ako nang bahalang gumamot sa kanya't sinisiguro kong mananagot sa akin ang salarin. Inumpisan ko na ang panggagamot sa matanda at kagad na akong nagpausok ng kamangyan. Pagkatapos ay naglagay ako ng iba't ibang uri ng halamang daong tinurog ng pinong-pino. Matapos kong gawin ang pagpapausok, ay nag-usal na ako ng mga buhay na kataga at inihip sa katawan ni Aling Lorna. Napapasigaw naman ang matanda at tila ba sa bawat paglapat ng mga kataga sa kanyang katawan ay nasasaktan din siya. Pakiusap, itigil mo na to. Ayoko na, hindi ko na kaya. Pagsusumamong wika sa akin ng matanda, sinabi ko naman sa kanyang hindi ko pwedeng itigil ang panggagamot sa kanya sapagkat naumpisahan ng pagre-ritual dahil kung susundin ko ang kanyang kagustuhan ni tiyak na mahanap ako ng mambabarang na may gawa ng pagpapasakit sa kanya. At sa oras na mangyari yon, ay ibabalik nito sa akin ang lahat ng ginagawa ko at mga itinanim nito sa taong biniktima niya. Tiisin niyo na lamang, Aling Lorna, para rin ito sa ikagagaling niyo. Ani ko pa sa matanda. Tumango naman siya kaya tinuloy ko na lamang ang panggagamot. Habang nagre-ritual ako'y marahan kong pinunasan ng langis na gawa sa niyog na walang mata yung kanyang mga sugat po. At sa maniwala man kayo sa hindi, Sir Joseph, isa-isang nagsisipaglabasan ng mga insektong animoy uod na itim na nakapaloob sa mga maliliit ng butas ng kanyang likuran. Kahit na nakaramdam ako ng pandidiri dahil ito pa lamang kauna-unahang panggagamot ko, ay tiniis ko ito at pikit matang itinuloy ang panggagamot. Gabay ng mutya ng trabong ko, kung naririto ka man, tulungan mo akong mapagaling ang matandang ito dahil batid kong inosente siya at hindi nararapat na maparusahan ng mga taong maiitim ang budhi. Sambit ko sa aking sarili habang hinihimas ang mutya ng trabong kong nakabalot ng pulang tela. Matapos iyon ay nakaramdam ako ng malamig na hangin na tila ba sinagot ng aking gabay ang kahilingan ko. Sa paglipas ng mga oras at nakita kong medyo may lakas ng pangangatawan ng matanda, ay agaran na akong nag-usal ng mga buhay na kataga para pasapiin sa kanyang katawan ng mambabarang. Matapos kong iihip sa katawan ng matanda ang inusal kong orasyon, ay agad na siyang nawala ng malay, kaya naman mabilis ako na lamang na hinuli ang kaluluwa ng mambabarang na yon. Nung mahuli ko na ito'y napasabi ko na sa katawan ng matanda. Nagsisisigaw ito at inuutusan akong pakawalan siya at magtutuos kami. Nasaan kang animal ka? Napakatuwag mo namang albularyo. Nagtatago ka sa liwanag. Bakit ayaw mong magpakita sa akin? Wika ng mambabarang na nasa katawan ng matanda at hinahagilap ako nito ng tingin. Kung hindi nyo kasi naitatanong, Sir Joseph, bago ko pa man mapasabi ang mambabarang ay nag-usal muna ako ng sabulag nang sa gayon ay hindi niya makita ang mukha ko at hindi siya makatawag ng mga kasamahang mambabarang para tirahin ako. Nung makita kong ako magtatakas ang mambabarang ay mabilisan na akong nag-usal ng mga pamako sa katawan at agarang kong inihip sa apat na sulok ng katawan ng matanda nang sa gayon ay hindi na makatakas ang mambabarang na yon. Abay, talagang nais mo pang tumakas ha? Pues ngayon, sabihin mo sa akin,
Ano ang kasalanan ng babaeng ito't nagawa mo siyang barangin? Sumagot ka. Nang kikigil na tanong ko sa mambabarang na yon. Ano pang pakialam mo ha? Batid ko namang baguhan ka lamang na albularyo at nararamdaman kong mahina pang iyong pananalig. Kaya kahit anong gawin mo, ay hindi mo ako mapapaamin at higit sa lahat ay hindi mo ako magagapi. Bulalas na wika ng mambabarang at napahalakak pa ito ng napakatinis. Aba, talagang sinasagot mo kung hinayupa ka. Nais mo bang kilitan na kita ng buhay ngayon? Ora mismo. Pagbabanta kong wika rito, gawin mo. Bakit? Sa tingin mo ba'y natatakot ako ha? Gawin mo na. Panghahamong wika ba ng mambabarang? Kaya naman mabilisan nga ako nag-usan ng orasyong pangkitil ng buhay at akmang itatarak na sa leeg ng mambabarang nang bigla itong nagsisigaw at nagmamakaawang huwag ko na umanong ituloy. Sige na. Sasabihin ko na kung sino ang nagbabarang sa matanda. Huwag mo nalang ituloy yung pinabalak mo. Magsasalita ka rin pala eh. Kailangan idaan ka pa sa dahas na pamamaraan. Inis kong sambit. Sige, sabihin mo na sa akin kung sino ang nag-utos para barangin mo ang matandang ito. Muling tanong ko sa mambabarang. Sinabi na nga nitong isa sa mga kaanak umano ng babae ang nagbabarang sa kanya at ang dahilan umano ng kamag-anak na yon ay ang alitan nila sa lupa. Dahil sa matandang pasyenteng ginagamot ko ibinamana ang lupang maraming pananim kung kaya't hindi matanggap noong nagbabarang na yon. Ang ibig mong sabihin kaanak nitong matanda ang siyang nagbabarang? Paninigurado kong tanong. Ano bang sinabi ko? Hindi ba't sinabi kong nagalit ang kaanak na yon nang ipamana sa matandang ginagamot mo ang malawak na lupain ng mga taniman? May mga tanim na yon. Ang ibig sabihin, kapatid niya mismo ang nagbabarang sa kanya. Napakahina mong umintindi. Paggalit na wika pa ng mambabarang. Abay, nagawa pa talaga akong taasan ng boses ha. Galit na wika ako naman. Pinatapos ko lamang ng pagpapaliwanag ang mambabarang bago ito tuluyang kinilitan ng buhay nang sa ganoon ay hindi na ito makapanakit pa ng ibang mga inosenteng taong kagaya ni Aling Lorna na walang kamalay-malay sa mismong kapatid niya. Kapatid pala nito mismo ang siyang may pakana. Matapos kong magilitan ng buhay ang mambabarang at nawalan na ng malay si Aling Lorna, mabilis na akong umusal ng orasyong panawag sa kaluluwa at agaran ko na siyang pinabalik sa kanyang katawan. Noong magising na siya'y nagtanong pa kung ano ang nangyari, kaya inisa-isa ko ang mga detalyeng napag-alaman ko. Tinanong ko pa siya kung nais niya bang ibalik sa taong nagpabarang ang lahat ng paghihirap at sakit sa katawang naranasan niya. Nang sa gayon ay maturuan naman ng leksyon ng kung sino ang kapatid niyang may pakana na yon. Hindi na, hayaan lang natin ang itaas ng bahalang magparusa sa kanya. Dahil nababatid kong doble ang pasakit na ibabalik sa kanya ng nasa itaas dahil lamang sa kasakiman sa lupa. Mangiyak-ngiyak na wika ni Aling Lorna. Aling Lorna, walang galang na po. Kilala niyo ho ba ang taong binabangkit kong siyang dahilan ng pambabarang sa inyo? Seryosong tanong ko. Dahil sa hinihinala kong kilala ni Aling Lorna ang taong binabanggit, marahan naman siyang tumangot na wikang kilala niya umano ang tinutukoy ko. Dahil noon pa man ay tutol na ito sa lupaing napunta sa kanya't nagbanta pa itong may mangyayaring masama sa kanya sa oras na hindi niya bibitawan ng lupa. Ang hindi niya lang lubos maisip ay nagawa nito ang saktan siya at ipapatay sa pamamagitan ng pambabarang. Sige ho, kayo ang bahala. Kung ayaw niyong ibalik natin sa kapatid mong parusa at pambabarang, sana nga lang lahat ng magkakapatid ay katulad niyo, Aling Lorna. Hindi kayang saktan ng kapatid kahit nakamunti ka na siyang masawi.
Anya ko pa. Matapos kaming mag-usap ng masinsinan, binigyan ko siya ng proteksyon para na hindi siya matablan pa ng barang at kulam. Gabi na nang matapos ko siyang gamutin, kung kaya't pagkapasok ng kanyang dalawang anak sa loob ng pagamutang kwarto ay labis-labis na pag-aalala ng mga ito. Sinabi ko naman sa kanilang huwag na mag-alala pa dahil nasa mabuting kalagayan ng kanilang ina. Hintayin na lamang na mag-umaga saka sila umuwi dahil 10 oras na rin ng gabi at delikado na sa labas. Kinabukasan nga Sir Joseph ay nagpresenta kung ihatid silang mag-iina sa mismong bahay nila para naman may dahilan akong makapunta at sa susunod ay maaari na akong dumalo sa dalagitang si Mila. Medyo malakas kasi talaga ang tama ng dalaga sa akin na yon at iyon pa lamang ang unang pagkakataong nakaramdam ako ng ganon. Noong maihatid ko na nga sila at nakapagpaalam na ako kay Mila na kung pwede ko ba siyang dalawin sa mga sumunod na araw, hindi naman nagdadalawang isip at pumayag ang dalaga. Pagkatapos ay nagpaalam na ako at naglakad na palabas ng bakuran nila. Habang naglalakad ako palabas ng bakuran ay may nakasalubong akong lalaking masama ang titig sa akin na tila baka katayin ako nito ng buhay. Noong makalagpas na ako ay napakunot noon na lamang ako at napatanong sa sarili kung bakit tila paggalit na galit sa akin ang lalaking yon at parang may ginawa akong mali sa kanya. Napapailing na lamang ako at binaliwal at nagpatuloy ng paglalakad. Noong palabas na nga ako ng bakuran ng bahay nila Mila, ay may nakasalubong akong lalaking masama ang titig sa akin. Nagtataka naman ako kung bakit ganoon na lamang siya makatingin sa akin, gayong hindi ko naman siya kilala, at isa pa'y wala naman akong natatanda ang may ginawa akong masama sa kanya. Diretso lamang ako sa paglalakad hanggang sa makauwi na ako sa bahay. Pagkarating ko sa bahay ay nakita ko si Mang Ambo at Kapredong kausap ng aking amang si Lando. "Oh, nandito na pala ang anak ko." Rinig kong wika ng aking ama't napatingin na lamang sa akin. "Bakit po tay? May kailangan ho ba kayo sa akin, sina Mang Ambo?" Tanong ko sa aking ama't napatingin rin ang dalawang matanda. Sinabi naman itong nais umano kong kausapin ng dalawang antingero sa kadahilan ng may namiminsalang aswang umano sa karatig na yung tinitira ng mga ito. Nang marinig kong sinabi ng aking amay na buhayan ako ng interes tungkol sa mga aswang, gawa ng hindi ko pa nasusubukang gamitin laban sa mga aswang ang mutyang ipinagkaloob sa akin. "Sa loob na lamang ho tayo mag-usap, Kapredo, Mang Ambo. Mukhang delikado kung dito natin pag-uusapan sa labas ng bahay ang tungkol diyan." Anya ko sa dalawang matanda. Pakiramdam ko kasi ng mga sandaling iyon ay tila pa may nakatingin sa aming mga matang hindi ko mawari kung nasaan. Pagkapasok namin sa bahay ay doon na nga nag-umpisang magkwento si Mang Ambo kung ano talaga ang sadya nila. Ayon nga rito, sunod-sunod na nagkakasakit ang mga tao sa karatig baryo nila. Hindi lang matatanda ang nagkakasakit umano dahil mas marami ang mga kabataang nagkakasakit hanggang sa umabot na sa puntong 2 kabataan na ang nasawi. Dahil lamang sa may kung sino mang masasabang nilalang ang nanlalason sa pamamagitan ng hangin. Masasabi nilang sa pamamagitan ng hangin ang ginagawang panlalason sa kadahilan ng wala silang nakikitang lason sa mga pagkain kinakain ng mga nagkasakit. Bagkus ay bigla na lamang sasama ang pakiramdam ng mga nalason hanggang sa magsukan at magsuka at tuluyang manghina hanggang sa hindi na makayanan pa ng katawan at hahantong na sa pagkasawi. "Hindi kami papayag na may masasawi pang mga kabataan, Lucas. Kaya pumunta kami rito para humingi ng tulong sa iyo." Wika pa ni Mang Ambo sa mariing boses. "Teka lang po, ano ang may tutulong ko sa inyo, Mang Ambo, Kapredo? Alam niyo naman pong baguhan pa lamang ako sa larangan ng panggagamot at sa pagiging antingero." Pagtatakang tanong ko sa dalawang antingero. Sinabi naman ng mga itong malaki ang may tutulong ko sa kanila.
dahil nasa akin umano ang mutya ng trabong ko. Takot kasi ang mga masasamang nilalang sa mutyang hawak ko, kung kaya't sa akin sila lumapit imbis na sa mga ibang mga batikang antingero. Ayon pa sa dalawa, napakadulas raw ng aswang na mampabarang, dahil kahit pagtulungan nilang hulihin ang kaluluwa nito sa pamamagitan ng orasyong pangkulong sa pangkulong ng kaluluwa, hindi nila mahuli-huli at para bang pinaglalaroan lamang sila ng nilalang na yon. Hayaan nyo na ho at magmamatsyag ako sa karatig baryong sinasabi niyo tuwing hapon, nang sa ganoon ay mahuli natin kung sino talagang salarin sa pagkakasakit ng mga taong naninirahan doon. Anya ko sa dalawa. Sinabi naman ni Capredo na may hinala siya kung sino, ngunit kailangan lamang niya ng matibay na ebidensya para matukoy kung ito nga ba talaga ang may salarin. Sige ho, wag ho kayong mag-alala at tutulong ako hanggang sa makakaya ko. Anya kong muli sa kanila. Nagpasalamat naman ang mga ito. Matapos naming makapag-usap ng masinsinan ay umalis na ang dalawa dahil may gagamutin pa umano sila sa karatig baryo. Sinabi ko naman sa kanilang sasama ako at kung maaari ay sa kanila muna ako manuluyan ng ilang araw habang nagmamatsyag ako sa karatig na yon. Kung hindi niyo po kasi naitatanong Sir Joseph, mahigit 1 oras ang lalakbayin papunta sa baryo ng dalawang antingero. Kaya naman hindi pwedeng pauwi-uwi pa ako sa baryo namin kapag magmamatsyag na ako ron. Nang araw ngang yon, ay agad na akong sumama sa dalawang matanda. Pagkarating ko sa kanilang bahay ay nagpahinga muna lamang ako saglit at kinabukasan ay nag-umpisa na akong magmatsyag-matsyag. Tumutulong-tulong rin ako sa panggagamot sa mga pasyente ng dalawang antingero at kapag sumasapit na ang hapon ay doon na ako maglalakad-lakad. Isang hapon, kasalukuyang naglalakad ako sa karatig na yon nang makaramdam ako ng kakaibang presensya sa paligid. Huminto ako sa paglalakad at pasimpleng inilibot ang paningin ko sa buong paligid. Gawa nang hindi ako maaaring magkamaling nasa malapit lamang ang mga nilalang na may salarin. Noong madako na ang paningin ko sa likurang bahagi ko, ay may natanaw akong lalaking matalim na nakatitig sa akin. Nang malaman itong sa kanya rin ako nakatingin ay agad na nag-iwas ito at naglakad na papalayo. Teka, parang may kahawig ang lalaking yun ah. Tanong ko pa sa aking isipan. At tama, siya nga. Siya nga yung lalaking nakasalubong ko nakaraan sa bakuran ng bahay ni Mila. Pero anong ginagawa niya rito? Sambit ko sa sarili. Mukhang may kakaibang sikretong lalaking yun ah. Wika ko pa't nagpatuloy na nga ako sa paglalakad. Pagka-uwi ko sa bahay ni Mangambo ay sinabi ko sa kanya kung sino ang pinagkakahinalaan ko. Sa tingin mo ba siya talaga ang may salarin, iho? Tanong ni Mang Ambo sa akin. Hindi pa ako sigurado, Mang Ambo. Kailangan ko pang matyagan ng lalaking yon at alamin kung saan nakatira. Nang sa ganoon ay malaman ko kung ano ba talaga ang kanyang pakay, kung bakit binibigyan niya ng sakit ng mga taong nananahimik na naninirahan sa baryo. Tugon ko sa matanda. Sinabi niya namang sasamahan niya akong magmatsyag bukas at tuntunin namin kung saan nakatira ang lalaki. Kinagabihan, matapos naming maghapunan ay nagpahangin muna ako sa labas ng bahay habang naninigarilyo. Lumapit naman sa akin si Mang Ambot na kipagkwentuhan. Sa paglipas ng mga oras habang nagkukwentuhan kami, ay muli na naman akong nakaramdam ng kakaibang presensya. Parehong-pareho ang presensyang nararamdaman ko kanina doon sa lalaki sa nararamdaman ko ngayon. Sandali kong inilibot ang aking paningin sa labas ng bakuran at inaaninagan kung may nilalang pang nagmamatsyag sa amin. Mga bo, naramdaman niyo ba yun? Tanong ko sa matanda. Tumango naman siya doon sa tanong ko't sinabing mukhang natunugan yata ng nilalang na yon yung balak namin at kami naman ang uunahin nito. Ano sa tingin mo, Mang Ambo? Puntahan na natin sa labas ng bakuran? Tanong kong muli.
Huwag muna ngayon dahil pakiramdam ko'y pinaghandaan talaga tayo ng aswang na yan at baka mauwi lamang sa walang pinaplano natin. Magkunwari na muna tayong walang alamat hanggat maaari itago mong iyong kakayahan sa pagiging antingero. Tugon nito. Dagdag niya pang wika sa akin, huwag umano kaming magpapakampante. Gawa ng napakatuso ng aswang at baka malinlang pa kami nito. Mas maigi ng bago naming kalabanin ito'y nakapaganda na kami. Halika na, pumasok na tayo sa loob ng bahay. Hayaan mong abutin ng umaga ang aswang na yan sa pagmamatsyag dahil hindi naman makakapasok yan dito sa pamamahay ko. Paanyayang wika sa akin ni Mang Ambo. Sa paglipas nga ng ilang oras ay pinakiramdaman ko ulit ang aswang. Kung may gagawin ba itong hakbang, subalit kahit hindi ko mahagilap kung nasaan ito'y pakiramdam ko'y nananatili lamang itong nagmamasid sa bahay at walang ginagawang aksyon. Kinabukasan, pagkarating ni Kapredo sa bahay ni Mang Ambo, ay sinabi namin rito ang nalaman at iyong aswang na nagmamasid kagabi. Sinabi niya ring may nagmamasid rin umano sa bahay niya kagabi, kaya hindi siya masyadong nakatulog dahil sa buntis ang kanyang anak at kinakailangan niyang bantayin ito. Huwag na nating patagalin pa ang kabalbalang ginagawa ng aswang. Mas maiging unahan na natin ito at baka ang pamilya pa natin ang maunahan sapagkat nababalid kong hindi lang nag-iisa ang aswang. Ani pa ni Kapredo. Halatang labis itong nag-aalala sa kanyang pamilya at baka may mangyaring masama kapag wala siya sa bahay o kay malingat lamang siya. Sumang-ayon naman ako sa sinabi ng matanda at nagsuwestiyon akong mamayang gabi, saktong kabilugan ng buwan, sugurin namin ang bahay ng pamilya ng aswang kung saang liblib mang parte ang mga ito nakatira. Huwag na naming paabutin pa ng kinabukasan dahil minarkahan na ang dalawang pamilya ng mga antingero. Nang araw mang yun ay hindi tumanggap ng taong gagamutin ng dalawang matanda sa kadahilan ng inilaan namin sa pagdarasal at pagtaas ng bakod sa katawan at iba pang mga inuusal na buhay ng katagang orasyon ng araw na yon. Nang sumapit na nga ang dapit hapon ay nagpahinga na kami't nag-ipon na ng lakas. Dahil pagsapit ng alas 7 ng gabi hahanapin na namin ang bahay ng aswang sa pamamagitan ng markang ginawa ko kahapon ng hapon bago makalayo ang lalaki. Noong sumapit na nga ang gabi at natapos na kaming kumain, kagad na kaming umalis at binaybay na ang marka kung saan nakatira ang aswang. Habang naglalakad niya kami patungo sa liblib na lugar, ay panay naman ang pag-uusal ng sabulag ng dalawang matanda nang sa ganoon ay hindi sila makita at maramdaman ng aswang. Sa paglipas ng mahigit 1 oras ay natuntun na nga namin ang bahay na nakatayo sa liblib na baryo. May kalakihan ang bahay na iyon na halatang hindi sila nag-iisang naninirahan doon. Natanaw ko ring may liwanag pa sa loob ng bahay kung kaya't paniguradong gising pa kung sino man ang naroroon. Noong napatingala ko sa taas ng punong pinagkukublihan namin ay kamuntikan pa akong himatayin. Sa kadahilan ng nasa uluhang bahagi na namin ng isang nilalang na animoy, butiking nakadikit sa katawan ng puno. Nasa taas ang mga paa nitong nakakabit sa katawan ng puno at ang mukha naman ay halos nasa tapat na ng mga ulo namin. Malaki ang mga matang halos lumuwan at para itong paslit na sabog ang pagmumuka. Mabuti na lamang at tinapik ako ni Mang Ambo kaya bumalik ako sa sariling ulirat. Sapagkat para bang may kakaibang enerhiyang umahatak sa akin na huwag iaalis ang paningin sa nilalang at pakiramdam ko'y parang hinihigop nito ang lakas ko. Dagis kang bata ka, huwag kang titingin kung saan-saan. Saway sa akin ni Mang Ambot, hinipan ako nito sa balikat. Pasensya na po Mang Ambo, nabigla lang ho ako. Paghingi ko ng paumanhin, noong ibalik ko ang paningin ko sa nilalang ay nawala na iyon at hindi ko na mahagilap pa. Narinig ko namang nagwika si Mang Ambo na pasukin na namin ang bahay
para malaman namin kung naroroon ba ang pake naming aswang. Dahan-dahan na nga kaming naglakad papalapit sa bahay na yon. Noong makalapit kaming tatlo't nakasilip na sa siwang ng pintana, ganoon na lamang ang kilabot na nararamdaman ko nang masilayan ko ang lalaking nakita ko kahapon. May kasama itong babae na sa tingin ko'y kabiyak nito. Nakita kong nagpapahid ng langis sa buong katawan habang nagre-ritual ang mga ito't napapalibutan rin ng mga kandilang itim ang buluwagan ng kanilang bahay. Nakakapangilabot pakinggan ng bawat katagang inuusal na orasyon na binabitawan ng mga ito. At sa bawat katagay nanunuot iyon sa kalamnan ko't tila ba nangihina ang katawan ko. Kaya ang ginawa ko'y nagtaas na ako ng puder sa katawan. Hanggang sa maya-maya pa'y parang nagkaroon ng sakit na epilepsy ang dalawa. Dahil sa kakaibang inikilos na parabang pinagbabalian ng mga buto sa katawan. Patuloy pa rin sa pagpapalagay ng langis na halos ipang liko na ng mga ito. Hanggang sa walang ano-ano'y bigla na lamang naging napakalaking aso ng dalawa. Pagkatapos ay mabilis na tumalo ng isa sa bintana kung saan kami nakasilip. Agaran namang sumunod ang isa pang nilalang. Napatda naman kami sa biglaang kinilos ng aswang, kung kaya't panandilian kaming hindi nakakilos at nakatingin lamang sa dalawang nilalang na tumutulo pa ang mga laway ng mga sandaling yon. Noong susugurin na kami ng nilalang ay mabilis ko nang inilabas ang tabak kong bitbit habang nag-uusal ng mga katagang pangontra sa aswang. Naramdaman kong uminit sa dibdib ko ang mutya ng trabong kong ginawa kong kwintas. Hinawakan ko yun at humiling ng tuluyan na sana'y magapi ko ang aswang. Nang sa ganon ay wala ng inosenteng tao pang mabibiktima ng mga ito. Maya-maya pa'y bigla na lamang akong sinunggaban ng nilalang kung kaya't mabilis akong lumapit dito at walang habas na pinagtataga. Sadyang napakaliksi ng nilalang sa kadahilan ng kahit anong taga ko rito ay hindi ko ito matamaan. Samantalang ang dalawang matanda naman ay pinagtutulungan ng isa pang aswang. "Buisit ka talagang aswang ka. Napakahirap mong patay na." Nanggigigil na wika ko rito. Umangil naman ng napakalakas ang nilalang pagkatapos ay mabilis na akong sinunggaban nito. Kaya naman ang ginawa ko'y nag-usal ako ng orasyon at iniihip ko sa kamay. Sabay sapak ng napakalakas sa nilalang noong inampaan ako nitong kalmutin. Agaran namang tumalsik ito at humandusay sa lupa, kung kaya't mabilis kong sinundan pa iyon ng pinagtataga ang katawan. Hanggang sa magkandalasog-lasog na, narinig ko namang umaangil ang isa at walang kahirap-hirap na pinagtatapon ng dalawang matanda. Pagkatapos ay mabilis na akong dinambahan dahil sa hindi ako nakapaganda sa ginawa ng aswang. Nakalmot ako ng mahahabang kuko nito sa muka, kung kaya't nawalan na ako ng balanse at napasubsob na sa lupa. "Taragis kang aswang ka. Sa dinami-rami pa naman ang pwede mong kalmutin, mukha ko pa talaga." Gigil na sigaw ko at mabilis na akong tumayo. Pagkatapos ay walang pagdadalawang isip na hinampalos ko ng bitbit kong tabak. Hindi naman nakaiwas ang aswang at agaran ng tinamaan, kaya't tumilapon iyon malapit sa isa pang nilalang na nakasagupa ko kanina. Pagkabagsak nito sa lupa'y umaangil ito. Sobrang lakas ng pag-angil at para bang nagpupumilit pang makatayo. Dahil sa napuruan ko ang pakaya nahirapan ng makatayo ang aswang, mabilis nang lumapit sa akin ang dalawang matanda at pinaghahambalos naman nila ng buntot ng pagi ang aswang hanggang sa di kalaunan ay nalagutan na iyon ng hininga. Dahil sa napatay namin ang dalawang aswang, kung kaya't nag-uwi si Mang Ambo na ilibing na lamang namin ng bangkay. "Tara na, umuwi na tayo doon at ilibing natin sa likuran ng bahay ko ang bangkay dahil riritwalan ko muna ang mga yan para hindi na muling mabuhay pa." Wika pa ni Mang Ambo. Kaagad ko nang binuhat ang dalawang bangkay at sa liblib na lugar kami dumaan para hindi mapansin ng mga tao. Nang makarating na kami sa bahay,
ay kagat nang dinala ko sa likuran ng bahay at nagbungkal na kami ni Kapredo ng lupa. Pagkatapos ay inusala ni Mang Ambo ang bangkay ng dalawa't pataob namin iyong inilibing. Pagkatapos ay may mga pangontra rin siyang inilagay sa lupa nang sa ganoon ay masigurado umanong hindi na matutuntun ng iba pang mga kalahing aswang ang bangkay ng dalawa. Kinabukasan ni kaagad na akong umuwi sa bahay at nung dumalaw ako sa bahay ni Mila ay nalaman kong manliligaw pala ni Mila ang lalaking aswang na napatay namin ni Mang Ambo at Kapredo dahil nagkwento itong dumalaw raw sa kanyang lalaki noong kakaalis ko lamang ng kanilang bahay. Pinagbantaan umano sila nitong may mangyayaring masama sa dalaga kapag hindi sila papayag sa gusto nitong mangyari. Sa kadahilan ng tutol ang mga magulang ni Mila sa lalaki at ayaw nila rito para sa dalaga. Sa isip-isip ko noon, mabuti na lamang at naunahan ko na ang lalaki bago pa man may gawin itong masama sa dalaga. Nalaman ko rin kay Mang Ambo na iyong babae palang kasama nung aswang ay kapatid nito dahil makalipas lamang ang ilang araw ay pinaghahanap na ang dalawa ng mga kaanak nila. Lingid sa kanilang kaalamang nasawi na ang dalawang aswang. Matapos ang pangyayaring iyon, Sir Joseph, ay wala nang nagkakasakit pa doon sa mga taong naninirahan sa karatig baryo. Subalit ang mga magulang ng dalawang aswang na napatay namin ay patuloy pa rin hinahanap ang mga ito. Hanggang dito po muna ang aking kwento. Maraming salamat po. Magandang araw o gabi sa